Sa 3 taon na itatagal ninyo, kung kayo po ay matatalaga bilang punong maestrado ng ating kataas-taasang hukuman, paano ninyo magagamot o maaalis ang mga anay na binanggit ninyo kanina na sumisira sa ating hukuman? Alam po ninyo, hindi naman ang mga huwes ang may problema lamang. Sino po? Kami po ay private practitioners. Meron po kami maliit na law office. Nabanggit na din po ito sa mga interviews. Ang problema sa atin ay ang pagtanggap sa mga desisyon. Kung ang tingin natin ang sistema ay pabor dun sa mayayaman at sa mga makapangyarihan, maski anuman ang desisyon, ang titingnan, ang sasabihin ninyo ay nabili ang katarungan dito. Hindi patas ang lagay ng ang takbo ng desisyong ito. Ano ang pwede nating dapat gawin? Unang-una, palitan natin ang idea na pag pumunta ka sa korte, panalo ka o talo. Yun ang matagal ko nang sinasabi sa aking mga kasama sa opisina. Hindi naman lahat ng kaso kailangan ipanalo. Ang katotohanan ay mahalaga na samahan mo ang tama. Kung tama ang kliyente mo, mas mabuti. Kung hindi tama, di ituro mo sa kanya kung paano dapat niya tanggapin ang katotohanan. At kung pwede, tingnan ninyo kung meron siyang makukuha pa dun sa kalagayang yun. Napakahirap po sapagkat sa atin ang tingin natin, I have to win it. If I don't win it, then I've been cheated. Parehong-pareho sa politika. Pag hindi ka nanalo sa halalan, ang sasabihin mo, kaya lang naman ako natalo, nadaya ako eh. Sa korte, ganun yun. Pag hindi ka nanalo, ang sinasabi mo, nabili yung huwes eh. Yung abogado ko, linaglag ako. Ako ang tingin ko, justice, dapat tayo magsimula sa ating mga eskwela. Dapat tayo magsimula sa ating mga pamilya. Dapat tanggapin natin na hindi lahat ay dapat ipanalo. Sapagkat hindi naman lahat na ikaw ay kalahok. Hindi naman lahat. Kayo lang ang tama. Paano yung kabila? Hindi ba din sila sa kanilang paningin? Tama. Tama din sila. Kaya yan ang dapat natin simulan. Isang pagbabago at pagtanggap sa katotohanan. Hindi lahat ay para sa inyo. Hindi lahat ay para sa inyo sapagkat kayo lang ang mga anak ng Diyos. Ang katotohanan ay ang buhay natin napakahirap. It is para sa Facebook, hindi ba po? It is complicated. Ang katotohanan ay ganyan talaga. May tama, may mali. Sana mas marami yung tama sa buhay mo kaysa yung mali. Kaya lang hindi mawawala yun. Ang masama ay pag sinabi mo, tama ako, natalo ko, nadaya ako. Binayarang yung huwes, dinaglag ako ng aking abogado. Okay. Congressman, kayo po ba ay sasang-ayon sa sasabihin ko na ito ay katungkulan ng isang abogado na ipaliwanag sa kanyang kliyente kung anun talaga ang kalagayan ng kaso? Kailangan ba na ituloy ang kaso? Mayroon ba siyang pagkakataon na manalo sa kaso? O hindi na?
Kami po, yan po ang ginagawa namin. Oh. Kaya maraming tumatanggi sa amin. Ganun po ba? Kaya lang ang katotohanan ay ngayon lang sa simula ng kaso, sa gitna, lumalaki ang gastos. Opo. Nagkakaroon hindi lang ng emotional investment, nagkakaroon ng financial investment. Pagdating ng panahon, yung kliyente mo mismo nagsasabi, hindi natin pwede ipatalo ito. Dapat right from the beginning, gaya ng iniisip natin para sa ating hudikatura, right from the beginning, we tell the truth. We say, hindi naman panalo ito eh. Yes. Ang katotohanan, wala naman tayong karapatan sa lupang pinaglalabanan natin. Tama po. Hindi po yun eh. Meron ba kayong narinig na abogado na nagsabi, wala naman tayong panalo? Yun nga po, yun, palagay ko po, yun ay kasama sa suliranin ng napakaraming kaso na natutulog sa mga hukuman. Kasi po ako po ay naging hukom din at nakita ko na maraming kaso na ipinadadala sa ating hukuman na hindi karapat-dapat na maipasok sa hukuman. At tingnan ninyo, hindi ba yan ang dahilan kung bakit napakarami ng mga kasong nakabimbin sa ating mga dockets? Kaya nga po. Kung minsan, dahil nga ako sa kadami ng kasong pumapasok, hindi magkaroon ng panahon ang hukom na tingnan talaga kung minsan yung pumapasok, first come, first serve. First, we attend to those cases which were first At filed. gano'n naman talagang dapat, hindi ba Opo. po? Anong nangyayari po, yung mga huling napasok na hindi naman karapat dapat talaga na dapat ma-dismiss na antimano, ay hindi ma-dismiss dahil wala pang panahon ng hukom na pag-aralan yung kasong yun. Kaya po yun ang nagiging dahilan. Paano pumunta po kayo sa Maynila, sa San Juan, sa Metro Manila Courts? Humarap po kayo, 20 kaso Oh, bawat araw. Hindi Kaya- po unusual ito, hindi. talaga po, naalam ko po 20, yun. 30 cases a Yes. day. I know. Ano nangyayari? Pupunta Doon sa na. 30 yun, dalawa lang ang pagkakaroon ng hearing, Opo. 18, 28 Yes. ipopospone. Sa palagay mo ba, Justice, sa palagay ba po ninyo, yung mga nandun, yung nakaupo doon, yung mga kliyente ninyo, sa palagay pa po ninyo, sinasabi nila, naku, napakaganda ng sistema ng dispensation of justice natin. Yes. So ano nangyayari? Doon sa dalawang yun, hindi ka pa sigurado kung sino ang mananalo at sino matatalo. Yes. But you have 28 others who have spent money on their lawyers, Yes. who've spent money of their own. Yes. Umuupo doon, tapos ang sasabihin, postpone, Yes. reset. Alam po ninyo, pag na-reset ngayon, hindi yung next week, Yes. hindi yung 2 weeks. Naiintindihan ko po yun. 2 buwan, Yes. 1 buwan, 2 buwan. Yun po talaga ang napakalaking problema. Kaya dapat, Kaya napakahalaga para maintindihan ang kalagayan ng Supreme Court. Tingnan po ninyo sa Amerika. Ang mga sinasabi ng Supreme Court talagang pinakikinggan, binabasa, talagang pinaglalabanan. Yung huling decision ng Korte Suprema dun sa Obamacare, yeah. yung health, Obamacare, yes. universal health Opo. coverage. Tingnan po ninyo, hanggat ngayon, pinaglalabanan pa. Dito, ang Korte Suprema natin maglalabas 6, 7 sa isang araw. Sino nakakaintindi? Merong ang nag-iintindi, yung nanalo, na tuwan-tuwa, yung natalo na sinabi, nabili ang Korte Suprema.
yan ang kalagayan natin. Because we allow every case that is possible to be filed. And from filing, you start this very long process. Meron po akong personal experience dyan. Nung ako'y nag-aaral sa ibang kaso, nakita ko yung isang kaso. Nagulat ako. Espina versus Zamora. Iniisip ko, Zamora. wala naman ako natatanda ang kaso. This was decided a year and a half ago. Espina versus Zamora. Ang ponente po si Justice Abad. Ah, Noong 2000, meron ng kongreso, nandun po ako. Hindi, wala na pala po ako. Executive Secretary ako. Nagkaroon ng kaso, meron kaming pinasok sa kongreso ng isang panukala, Retail Trade Liberalization Law. okay. This was passed March 2000. Dinimanda po kami ng ilang mga congressman. Kailan po natapos? October 2010. Wow. 10 taon para sa isang ordinaryong kaso. In the end, affirmed naman ang decision, ang ginawa ng gobyerno. Paano po kung hindi gobyerno ang isang party doon? Kung palagay ninyo kayo ay isang ordinaryong mamamayan, nagkaroon kayong kaso, sa palagay po ninyo, pupurihin ninyo ang sistema na 10 taon inabot yung kaso ninyo? Ordinaryo pa nga yun eh. Ang katotohanan, titingnan po ninyo yung ilang mga kaso decided by this present court. Yung iba, pirmado ko po nung ako ay Assistant Executive Secretary in the 1970s. Ganun po ba? Yung iba ay umabot na ng 30 years. Hindi po ito biruan. Yes. Ito po ay kahanda ko pakita sa inyo yung mga kaso. Kaya lang, nakakadismaya na gano'n ang sistema natin. Kaya napakahalaga na pagkatapos po nito, hindi importante kung sino ang pinili ninyo. Importante, let us take a look at the system of dispensing justice in this country. Let us do something good. Let us do something right. And that means not just declogging our courts, because our courts are drowning in cases. Yes. Let us see what we can do so that people will sue less and will understand justice more. Okay. Now, pupunta naman po ako sa korupsyon. Kasi po, isa sa napakalaking problema sa hudikatura ay may nabanggit kayo kanina tungkol sa korupsyon. Maging totoo man yun o hindi, na ginagamit lang kung minsan ng abogado, Opo. na nagbigay sila sa hukom, ay ito pong issue ng korupsyon ay talagang isang napakalaking suliranin sa hukuman. Kung kayo po ang magiging punong maestrado, ano po ang binabalak ninyong gawin para kung hindi man masugpong lahat, ay mabawasan ang korupsyon na ito sa hukuman? Unang-una dapat kausapin yung mga huwes. Unang-una. Pangalawa, kausapin yung mga abogado. Pangatlo, kausapin yung general public. Bakit po? Yung mga huwes dapat sabihin, I am not going